Hello everyone! Welcome back to our kitchen. Yan, meron tayong recipe ng napakasarap na Christmas recipe na Easy Puto Bumbong. Yan, ang ating recipe ay napakadaling gawin at kayang-kaya po natin gawin sa loob ng ating tahanan. Yan, itong recipe ito ay kailangan po natin ng 2 cup of glutinous rice flour at dagdagan natin ng 1 cup rice flour at 1/2 teaspoon of salt. At yan, mix together. Yan, napakadaling gawin. Itlagyan natin ng 1½ cup of water. Dahan-dahan lang pong idagdag natin hanggang sa ma-achieve natin yung right consistency ng ating dough. Yan, lagyan ng 1 teaspoon of OB flavor or color, food color. Yan, napakadali lang pong gawin ng ating recipe at ngayong Pasko, pwedeng-pwede pa niyong gawin ang ating recipe. Gradually lang po lagyan ng tubig para makontrol natin yung hindi gaanong basa yung ating dough at hindi rin siya gaanong dry. Yan, tamang-tama lang po. Yan, masahin natin hanggang sa ma-even po yung color at i-mold natin ng ganyan para mas madali po nating mag-grate dito sa ating grater. Yan. Grate ng dough, napapansin nyo, kinukuskus natin yan gamit ang ating grater. Yan. Hindi po yung grater na makapal. Tamang-tama lang yung pang cheese. Yan, yung ating gagamitin. Yan. Huwag yung masyadong malalaki. Kailangan po hindi siya gaano yung pino. Tamang-tama lang po yan, yung ating grated na dough. Yan. So, ang recipe na ito ay napakadaling gawin at affordable ang kanyang mga ingredients. Pwedeng-pwede po itong ihanda sa Pasko or ngayon po na pang business. Ngayong Pasko, napakadali lang po yan. Cut into pieces yung mga tin foil natin according to your size. Then, bago lagyan niya ng ating butter, yan, lagyan mo natin ng butter, brush natin ng ganyan para hindi po magdikit-dikit yung ating gagawin na puto bongbong, yung ating dough. Yan, in preparation, lalagyan natin ng margarine. Yan. So, fold natin ng ganyan muna para tamang-tama lang po yung ating paglagay ay makontrol po natin. So, gamit ang tinidor, ganyan. Napapansin nyo para siyang powder, di ba? Kasi hindi po siya basa. Yung tamang-tama lang po yung lagyan natin ng tubig sa ating mga ingredients. Yan, fold natin ng ganyan. Dahan-dahan lang na i-fold hanggang sa lock natin yung gilid. Yan, then set aside natin hanggang sa maubos natin yung ating butter mixture natin, yung ating dough. Yan, steam for 15 to 20 minutes ang ating. Yan, then yung ating grated coconut naman ay dapat steam natin for at least 5 minutes para po ma-prevent na masira yung ating coconut. Yan, yung yung iba po kasi hindi kumakain ng hilaw, so mas maganda po yung steam po natin yung ating mga gagamitin na grated coconut para iwas sakit ng tiyan. Yan, yung mga iba po kasi ayaw ng hilaw. So, i-steam natin. Then, after po maluto ng 15 to 20 minutes, yan, tanggalin po natin sa tin foil yung ating mga nagawa na puto bongbong at ilagay po natin sa dahon ng saging. Yan, yung presentation natin ay napakaganda. Napaka-attractive. Yan, lalagyan natin. Pag-serve natin ng puto bongbong, dapat mas maganda lagyan ng banana leaves. Yan, para mas maganda ang presentation natin kung business natin ito. Then, i-brush natin ng margarine over the top. Yan, pangpasarap yan, pangpalasa. Ang lasa po ng puto bongbong kasi nagkahalo siyang maalat-alat, may pagkamatamis-tamis na may pagka-cheese at yang lasang magata-gata. Yan, lasa niyan kasi nilagyan din po natin ng grated na coconut. Bali, steam po natin ito na coconut kanina. Yan. So, ating recipe na ito ay iba-iba po yung kanyang mga toppings. Yan. Pwede kayo maglagay ng muscovado sugar kasi yung ating
Puto Bumbong ay hindi po siya matamis. So, hindi po siya hindi po siya yung matamis, kaya maglagay po tayo ng sugar. Yan. Then, lagyan natin ng cheese. Yan. Kaya yung lasa po nito ay lasang margarine, lasang cheese, lasang coconut, lasang sugar ng muscovado. So, napaka-balance po ng lasa ng Puto Bumbong, as in perfect siya for ngayong mga holiday season. Yan. So, iba-iba po ang flavor ng ating ginawa. Yan. Meron po tayo ditong condensed milk. Yan. Pwede pong lagyan ng condensed milk para mas creamy. Yan. At napakasarap yung ating Puto Bumbong. Yan. Ready to serve na yan. Diba? Napakasimpleng gawin. At ngayong Pasko, holiday season, pwedeng-pwede po natin itong pagkakitaan at panghanda sa ating mga, sa ating pamilya, sa ating mga Christmas party, sa bahay, pwedeng-pwede yan, di ba? So, salamat sa inyo. Sana po nagustuhan ninyo. Happy holidays. Thank you so much.